So today we are going to talk about liquidity feature ng hybrid indicator na ginawa ko. First, I just want to give credits to ICT, Inner Circle Trader, for the enlightenment or revelation. Although I'm not one of his students and he doesn't know me at all, I am super thankful na napanood ko yung 2022 mentorship model niya sa YouTube. So salute talaga ako sa mga nagtuturo ng mga strat nila na libre, for free. So shoutout sa iyo ICT, paki-mention siya mga ka-signal. Joke. Let's go. Ano ba ang liquidity pagdating sa market? As I have mentioned sa previous videos ko, it just simply means the price where you can easily buy or sell an asset or a coin or a pair. So bakit? Kung yung bid price at yung ask price is magkalapit, ibig sabihin madaling ma-execute yung orders mo. So kaya may sinasabi tayong may liquidity stop hunt, stop hunt kasi ang meaning nun, nandun yung mga stop loss ng mga retail traders and then doon naglo-long or nag-short yung mga institutions kasi nakaset na yung stop loss nila doon. So yung bid tsaka ask magkalapit na sa price level na yon. So paano mo masasabing liquidity yon or liquidity area yon? You will have to dive deeper sa chart and check for the price action. Or one of the indications din kung paano mo siya masasabing mag-stop hunt is the trading volume. In this case, we are referring to the institutional volume, mga large trading volume. So, let's dive in sa chart para mas maintindihan natin. So, andito pa rin tayo sa Bitcoin, sa BTC. So, para ma-visualize yung mga liquidities, andito sa chart, itong mga blue na horizontal lines, yung mga yan, yan yung mga liquidities or liquidity area. For your information nga pala, I am using this indicator from community script ng TradingView, this liquidity rate. Ito, si Waffles BTC, yung pangalawa. Yan. Sinet ko lang yan ng daily, yung liquidity ko. But you may choose not to use this indicator. Ginagamit ko lang ito para mas mapabilis yung pagtingin ko sa chart ng mga liquidities. But you can plot naman your own horizontal lines. Let's go muna dito sa settings na ginawa ko. Ayan, naka 1 day. Yan lang ang ginalaw ko dyan. Then the rest, kahit hindi mo na i-enable. Ilagyan ko lang ng look back na 500. Max range na shown 500 and then so on so forth. Talos hindi ko na ginalaw. Gusto ko lang ipalabas dyan is yung daily na liquidity rates. Alright? Mapapansin nyo na I get the highs and lows sa mga daily candles. Nga pala itong nasa left is daily time frame, yung nasa right 3 minutes time frame yan. So bago tayo pumunta sa 3 minutes, dito muna tayo sa liquidity sa daily. I get the significant highs and lows sa daily candle, which is what we also call yung time-based liquidities. So bakit sa daily? Let's say you want to use a higher time frame na candle. Let's go sa weekly. Ito. Pwede kang kumuha dito ng highs and lows, but you would also refine it sa daily. Kasi hindi ka naman pwedeng sabihin mo okay na-touch itong high na to. Okay, eto na yun. Mag-short na ako dito. Or kung ito yung high na to, maglo-long na ako dito. You still have to refine it sa lower time frame. If you can see sa chart, for the purpose of minimizing noise, the hybrid indicator is set to alert lang on previous day or second previous day highs. So meron nga akong indicator na to
Pero hindi ako dyan kumukuha ng alerts. Doon pa rin ako sa hybrid bars na indicator ko, which I use sa 3 minutes. Like for example, itong recent na to. Itong color blue or aqua blue na ito is crossing on previous daily high. Ayan. Para makita nyo is i-plot natin siya. Kulang ng horizontal ray. Yun. So, ito yung equivalent niya sa 3 minutes. Ito yung price action niya sa 3 minutes. So, nag-grade lang siya, then bumaba na siya. Kukuha rin siya sa second previous high, pero hindi na siya kukuha sa mga previous more than that. So, bakit doon ko lang siya sinet? It's because I want to minimize noise. Imagine kung ito paakyat yung market, hindi pa ginawa itong pataas na ito. So lahat ng mga highs na to kukunin niya. Lahat ng yan highs. That's one of the disadvantage na yung noise na may bibigay niya sa'yo kung lahat yan kinukuha mo. Which is, ang bias mo na nga is long. Tapos nakikitaan mo siya ng parang short, sinort mo pero hindi pala. Hinahanapan mo siya ng short entries kasi akala mo magli-liquidity raid lang pataas as pababa na. So, it's better to get sa previous day or sa second previous day lang. Alright, meron yung mga malalayo talagang liquidities. Okay, kukunin mo yan. But, if you can see sa chart, meron pa rin daily siyang ni-raid. So, nandun pa rin sa level na yon. May daily pa rin na low, previous daily low siyang kinuha. So, it may be weekly low this one, but if you refine it sa chart or sa lower time frame, makukuha naman pa rin siya sa daily. Okay? Gets? And that's as per backtesting. May mga nangyayari siguro na hindi na siya nagre-rate sa daily, diretso sa weekly, and then taangat na ganun or bababa na. But I think mga 30% siya na nangyayari out of the other 70% na puro sa daily as per sa mga backtesting ko sa coins. Isa pang reason is basing on the momentum, you're entering against the current trend if you will be getting yung malalayong mga liquidities. Katulad nito, kukunin mo yung liquidity na to, kukunin mo yung liquidity na to na malayo ngayon. Pero yung movement ng current market is pababa. So, counter ka dyan, nagka-counter ka. Like for example, dito example na lang sa taas. Pataas ka ng pataas, kinukuha mo yung mga madaming previous highs ng daily na to, ng mga daily candles, which you consider as liquidity rin. Parang ginagawa niya talaga is inuubos niya yun bago bumaba. So, ang nangyayari is para ka nagka-counter trend. Ang current trend mo pataas, nagso-short ka na dito. And also, you are still in the internal liquidity. Internal liquidity naman and external liquidity, ERL or IRL, this one is an external liquidity. Kasi, hinant niya yung high na yon. Ito yung previous high mo. Naging external liquidity siya. And sometimes the internal liquidity can be external and can be considered external. Like ito, internal liquidity ito kasi andito pa yung low mo sa daily. Pero hindi na binalikan yung external mo dito. So you will make this one as an external liquidity after being an internal liquidity. It's better to find the range first of the current market and then doon ka dapat sa mga labas ng mga highs and lows. Like ito, kung andito pa lang yung market, bago pa siya ng another liquidity dito. So mas maganda yung nasa extreme ka mag-trade. Especially kung i-position or isi-swing mo siya. Yun. But if i-scalp mo lang, it's a big help din na alam mo kung nasaan kang part ng trend, ng current trend ngayon. So, kunyari, ito, alam mo na start ng reversal, pwede mo siyang i-hold.
or nag-i-scalp ka, doon ka muna sa may daily stop hunt na yun. Doon mo i-short. Hindi ka mag-short na malaking kandila na siyang pababa na hinahabol mo. Kasi ang nangyari lang is binalikan niya yung high na naman nitong previous daily and then bumaba na siya. Ganun na naman siya. Tinake out niya yung low dito and then tumaas na naman siya. Ito is internal range liquidity ito. So parang nag-consolidate siya, nag-ranging, then kinain niya ito ulit, itong high na ito, plus there was an FBG. Discuss ko yung FBG sa other videos, but for the sake na ma-visualize dito is yan, may fair value gap dyan. Yung wick nito sa baba, tapos yung pangalawang kandila na to, yung wick niya naman sa taas, may space, hindi nagtagpo. Ibig sabihin hindi balance, may FPG, may fair value gap. So kinain niya doon ka ulit mag-short. Kahit nasa internal range liquidity ka, is there will be confluence dyan sa lower time frame of the momentum. So anyway, I will teach the whole strategy naman at the end of this playlist. So moving on, now let's discuss na the behavior of the indicator when it comes to liquidity. Meron akong prepare dito na wordings that describes ng behavior ng indicator na yun. I will focus on the 3 minutes sa lower time frame. Although ang confluence nitong 3 minutes kasi ng mga highs and lows is sa daily. So high-low crossings in 3 minutes, it alerts on previous or second previous daily high or low as I've discussed. So each crossing has their own individual minimum interval para hindi siya noisy. Ito makikita nyo ang dami ng alerts nito. Pero actually, may mga intervals din yung mga yan. May sarili-sarili silang intervals. But let's focus dito sa blue, tsaka yung blue na to. Yung interval niyan, the interval of those highs and lows are set para hindi siya agad-agad, kunyari ito, tatlong kandila itong nag-hit dito sa previous daily high na to. Ito sa daily na to, kung makikita nyo. Ayun, yung daily high na yon. So para hindi siya maingay, isang beses lang siyang mag-a-alert dyan. So 1, 2, 3, isang beses lang siya mag-a-alert dyan. Pero pag binalikan niya pa dito banda yan, is mag-a-alert ulit siya. In addition, there is also an interval between these crossings and RSI crossings to prevent consecutive alerts. Sa susunod na video, i-discuss ko about yung RSI behavior naman ito, itong mga violet na to, itong purple na to. Pag sila nagkasunod, parang ito, kunyari sabihin mo ito naging blue or nag-cross ng high-low itong candle na to, hindi mag-a-alert itong RSI na to. So magkaiba sila ng alerting pero may interval sila para hindi siya maingay. So what are the filters? Ito yung pinaka-importante. So first, change percentage threshold. The default is 4 hours. I added it, yung change percentage niya, to be able to filter out non-moving or consolidating market. So let's say for example, itong 3 minutes, may papapansin nyo dito, may mga boxes ako ng green tsaka itong gray na to. Itong green pataas. Itong malaking kandila na malaking box na to, itanggalin ko muna tong 4 hours. Yan. Itong gray na ito is equivalent to the down close candle ng daily. Mapapansin nyo, ayun no, down close candle. Itong green ng daily, yan yung previous day nyan, yan yung equivalent nyan, opening ng daily, closing ng daily. So bumaba pa ako sa 4 hours kasi hindi mo masasabi sa daily eh. Pag sa daily ka lang nakabase ng change percentage, medyo mas
madaming noise as per sa backtesting. Kaya nilagyan ko siya ng 4 hours just to visualize. Ito yung levels, candle levels by Immortal Free. Yan. So itong mas maliliit na mga boxes, those are 4-hour candles. Ibig sabihin lang nung unang filter is dapat yung change percentage threshold is nasa labas nun, which is I believe ang sinet ko dyan is nasa mga 0.5%. Pag nandito pa lang siya 0.1 wala siya sa threshold ko. Ibig sabihin hindi siya pasok sa malalaking movement na yun. So ito umabot na siya ng 0.47. Yan. Nasa mga 0.4 to 0.5 yung threshold na nilagay ko. Yung 4 hours candle na to, during this time, inabot niya yung ganong percentage, saka siya mag-alert. So imagine, one condition niya yun bago siya mag-alert. Kaya hindi nangyayari nag-alert siya dito sa mga maliliit-liit na mga change percentage lang. To make sure na either nasa external liquidity ka or may movement yung coin na tinitrade mo. Wala ka sa ranging market or consolidating. Next is the volume spike. Yun din yun. Para masigurado na may volume yung trade mo, hindi lang basta-bastang sasabihin natin may volume yung candle na to, may volume na ganon. Ang pag-read ko ng volume, ang pag-consider ko ng volume is in confluence dapat sa point of interest ko, sa liquidity area. So, para mako-consider ko siya na institutional volume. So, volume spike higher than the previous volume more than twice, or the current volume is above SMA 200. Simple moving average 200, ayan. Smoothed moving average. 200 ko siya para lang siyang horizontal. Kasi trabaho naman na itong lalagyan mo lagi itong volume na to ng threshold. So I made it 200 para medyo flat yung moving average niya. Ito lumagpas siya ng 200, so pasok siya. Or yung kanina, higher than the previous volume, more than twice. Yung previous volume niya, pag makikita nyo, ito, napakaliit. Biglang lumaki, more than twice pa yan. So times 5 ata. So isa rin yun kung bakit ito nag-alert dyan sa level na yan. So bali, kung isipin mo, tatlo na. Una, nasa previous daily high siya, may volume siya, mataas yung change percentage niya. So ang pang-apat is this one. Dito sa list na to, pangatlo. Should be above previous high or below previous low in a lower time frame, lower than 1 day. So meron pa ring isa pang filter. Ang default ko is 1 hour. Itong 4 hour candle na to, itong box na to, gawin natin 1 hour para mas maintindihan nyo. Gawin kong 1 hour. Ayan. So sabi dyan, should be above previous high or low. I-replay ko to para mas kita. Yan, yung mga previous 1 hour candles naman yan. Para mas maintindihan nyo. This is para hindi ka na umakyat ng time frame. Ito yung mga equivalent ng 1 hour open and close. Next 1 hour. So makikita nyo dito, itong high ng previous hour na to, itong box na to, yan, ito yung high niya. So yung next hour na to, itong alas 8, ito from 7 to 8 a.m. 8 a.m. to 9 p.m. 9 a.m. sorry, is nasa taas siya nun, nung high na yun. So para kahit sa medyo lower time frame other than daily, nasa external range liquidity ka pa rin. Doon ka mag-short, doon ka kukuha ng short mo. Sa setup na to, is short yung nakita mo. But sometimes, doon ka rin tumitingin kung saan ka maglulong. That's in my strategy sinasabi na parang sa pump or dump
pwedeng hindi to nag-reverse dito, diyan ka kukuha ngayon ng long. Some others call it parabolic move kasi it's based on RSI. So anyway, next is volume and 1 hour high-low. Yung sinabi ko, itong volume na condition na to, tapos itong high-low, may invalidate yan kahit ano pang high, nasa loob pa siya ng high or low na yan, kung yung movement na to ng 1 hour na yan is malaki. Ito, sabihin natin umabot to, hindi yan 0.4, umabot siya ng 1 or 2%, tapos meron ka pang parang high dito, high na nandito, previous na high, nandito sa level na to. Kahit hindi niya tinagos yon sa 1 hour na yon, andito lang siya sa baba, pero malaki yung change percentage niya, i-disregard niya yon kahit nasa baba pa siya ng previous 1 hour high, previous 1 hour low kung kabaliktaran. So imagine ilan na yon, limang confluence na bago umilaw ito. Diba? So hindi mo na kailangang sabihin na hanapin pa or plot sa chart na ito yung conditions ko bago pumasok, ito yung confluences ko, kasi andun na, kasama na sa logic niya. So the next is crossing previous higher time frame high-low is supported by RSI momentum. Ayan na. Although sabi ko na meron violet dito, it's separate sa alert ng RSI. Etong mga high and low pa rin, nakabase rin siya sa RSI. Dapat, ito kasing RSI na gamit ko is different levels. Different levels yan. Ito yung 50, tapos andito yung overbought sa taas, oversold naman sa baba. So, pag nasa mid-range yan, itong kulay white or clear na area, wala akong trade dyan sa 3 minutes. Pero kung itong high or low na to ng daily sumabay at lumabas sa range na yan, sa channel na yan, means to say nasa external range ako, external range liquidity, or mas maganda yung risk reward ratio ko kung mag-short ako dyan. Yun, lumabas siya doon sa middle threshold range. Yan. To prevent unwanted alerts, it is only triggered if RSI is outside the middle threshold range. It means that there is a significant momentum or movement while crossing those levels or liquidities. So imagine, itong pag-cross na isang pag-cross lang sa high or low na previous day, meron siyang 5 confluences bago siya mag-alert. Ito yung sabi ko na clear na dapat na ini-explain sa inyo kung ano yung ginagawa ng indicator. So other filters that I have, sinabi ko kanina is kumukuha ko sa second previous daily high or low. Ang confluence niyan dapat, kung kukuha ko dito sa mga previous, hindi dito sa daily high, previous daily high, dito pa sa second previous, is let's open yung tawag na to. May prepare akong presentation yan actually. Ito yon. These are the daily candles. This model or this presentation is based on daily candles. So i-maximize ko lang para mas clear. Yan. Itong nauna, if I'm getting the alert on the second previous daily high, the previous daily bar should be up close. No? So, kung kukuha ko dun sa high na yon na mag-a-alert doon, yung previous na daily bar ko should be up close. Or I mean, the second previous daily bar ko, that bar should be up close. Kung kukuha naman ako sa low,
na yon, kung kukuha ko ng raid doon, hindi dito sa previous daily high na to, dito ako sa second previous daily low, kailangan itong second previous daily low ko is down close. So this one is actually second previous daily low. Yun. Ibig sabihin, binalikan niya yun, ni-raid niya, ito up close na ito, going up na, nag-raid siya, hindi lang dun sa previous day na to, but dun sa second previous daily. So yun yung visual presentation yan. So hindi lang siya basta kung nag-cross doon na ako kukuha. May condition pa yan na ganyan. Alright? So, na-mention ko kanina yung itong superseded volume and 1 hour high low are superseded if 1 hour change percentage is too large. Alam nyo ba, masingit ko lang na sa Bybit or I don't know sa other exchanges, si Bybit ang gamit ko ngayon, pwede kang mag-alert sa kanya ng change percentage. Let's go sa YouTube, hanap tayo ng video. So ito, Indiano to, kaya mute ko na lang yung ano niya. So kunyari, wala kasi sa desktop nito, ginagamit ko siya sa mobile. So nandiyan ka ngayon sa mobile mo. Ito, i-open mo yung chart mo, like for example dito yung chart niya, ang coin niya is near. Andito yan, itong alert na to nandito sa kaliwa. Individual mo siyang pwedeng iset. Ayun, binilugan niya dyan. And then, pag clinic mo yung bell icon na yon, lalabas itong mga alerts na to. Ito sa video niya kasi subscribe po dito, pero ngayon available na to lahat. Dito ako kumukuha price spike or plunge, tapos 5% change in 5 minutes, or pwede mo gawing 4% change in 5 minutes, meaning malaking movement yun. 5 minutes lang nagpa-pump or nagda-dump. So pwede ka makakuha ng setup doon. It's a big help actually para makita mo kung ano yung most volatile na mga coins dyan. Ang ginagawa ko is pinipili ko lang yung mga nilalagyan ko ng alert ng ganito, which is yung mga favorite coins ko or yung mga bagong labas na mga coins. Yun, tip yun ka signal. Pag may mga bagong listing, lagyan mo ng price spike or plunge na alert. Makikita mo, matatimingan mo yan sa liquidity area or nagpa-pump siya, nagda-dump siya. So, pwede mong hanapan ng setup doon. Let's go back dito. So, let's check for more backtesting sa chart. Puntahan natin tong nandito sa baba. Say ito na lang para hindi masyadong malayo. Anong date ito? July 12. So, shortcut natin, Alt-G. Then, choose lang ng date, July 12. Para pupunta na tong 3 minutes na. Sa mga newbies, yun, isang tricks rin yan. Isang trick na, sorry. Alt-G. So, mapapansin nyo dito, yan. Nag-cross siya dito, red naman ako pagpababa. Huwag sa low naman, sorry. Ito. Dito siya nag-alert, cross niya itong previous daily low na ito. So dito ka ngayon nahanap ng setup. Sabi ko nga, pag may alert ka, maghahanap ka muna ng setup ng momentum loss. So in this case, hahanap ka ngayon ng divergence. So ito, pagpababa to, okay, sabihin mo nagda-dump yan, nagda-dump. Pero kung titignan mo sa daily, late ka na dyan eh. Late ka na dyan. Na nag-short ka, pababa. Which is yun yung ginawa lang niya sa daily. Ang ginawa niya dito is nag-open, gumawa ng wick which is the manipulation, tapos nag-expand siya. Tapos tumaas sa high, tapos nag-distribute, nag-close na. So yun yung power of 3 ni ICT. I will discuss more on that sa later videos. So dun siya nag-alert. Papansin nyo, halos hindi siya nag-alert dito sa mga iba.
Kasi hindi siya pasok dun sa mga confluences. Pero here pa lang, 3 minutes. 1, 2, 3, 4. Nagantay ka ng 12 minutes. Then nakahanap ka ng entry mo nung nag-weekend siya. Pero actually risk entry ito. Nasa week ka mismo. Makakita ka dito ngayon ng market structure break. Then pwede mong kunan yung mga pagbalik sa FVG. But in this case, hindi na nag-alert dyan. Hanap tayo ng next na alert. Ayun. Nag-retrace siya sa fair value gap ng 3 minutes. Natapos na yung manipulation niya sa baba. Doon na naman nag-alert sa'yo. So, possible may long na alert ka na dyan. I mean long entries ka na dyan. Long na yan. To go up. I will teach more on the strategy on how to enter sa later videos. But just to show you kung paano nagbe-behave itong indicator na to in relation sa daily or time-based liquidities. Oh, yan, ka-amazing. Ka-amazing. Ka-signal. Mas lumilinaw na ba ang lahat? If you have watched this video out of nowhere, please be guided na kailangan mong mapanood yung mga previous videos on this playlist. Bali pang-apat na video na ito. You need to watch those in sequence para mas maintindihan mo. So, ayun. Like and subscribe na rin mga ka-signal. At kung ayaw mo pa rin, sa susunod na video, kukulitin na naman kita. So, salamat sa panonood. Ay, joke.